Pagod na pagod ako nung gabi na yon. Kaya nagpabook ako ng masahe sa bahay gaya ng dati. Si Ate Mila ang regular ko. Alam na niya kasi kung anong gusto kong masahe. Yung banayad lang, hindi masyadong madiin. Kaya nung may kumatok sa pintuan, dumiretso na ako sa massage table. Diniliman ko na ang ilaw ng kwarto. Hinanda ko na rin ang mga gamit. Pero pagdampi pa lang ng kamay niya sa likod ko, naramdaman kong parang may kakaiba. Mas magaspang, mas madiin. Mas mabigat ang hagod niya kaysa kay Ate Mila. Pero baka pagod lang ako, sabi ko. Pinakiramdaman ko ulit. Iba talaga. Napansin ko na may nag-message sa cellphone ko. Galing sa clinic. Sir, hindi po makararating si Ate Mila. Na-aksidente siya. Hindi po siya umabot sa ospital. Nanlaki ang mga mata ko. Nanigas ang katawan ko. Kung na-aksidente si Ate Mila, sino itong nagmamasahe sa akin? Tuloy pa rin yung hagod ng kamay sa likod ko. Mas bumabagal. Mas dumidiin. Tapos may nakita akong anino ng paa na lumalapit sa akin. Lumapit sa bandang ulo ko. Tapos naramdaman ko parang may umiihip sa bato ko. Mainit ang hininga. Gusto kong tumayo. Gusto kong tumakbo. Pero hindi ko magawa. Hanggang sa may bumulong. Mabagal. Malambing. Okay lang po ba ang pressure, sir?